Noong December 24, 1947, ang mga scientists at physicists na sina John Bardeen, Walter Brattain at William Shockley ay matagumpay na natest at naimbento ang kauna-unahang point contact transistor sa Bell Laboratory sa Murray Hill, New Jersey, California. Ang hindi nila alam, ang invention nilang yun ang babago sa buong mundo habang buhay. Ano nga ba ang bagay na ito? Saan ito ginagamit? Paano ito nakatulong sa ating teknolohiya? Ang dami mong tanong. Panoorin mo na lang bidyong ito para malaman mo. Ang bagay na ito ay makikita mo sa loob ng TV, amplifier, refrigerator, orasan, sasakyan, barko, power banks, USB drive, hard drive at lahat ng klase ng drive, mga machines at marami pang iba. Kahit yung hawak o nasa harap mo ngayon. Oo, yung laptop, computer o cellphone o kahit ano pa yan. Ano ang bagay na ito na nagpabago sa ating mundo? Ito nga pala ang transistors. Malamang pamilyar kayo kung ano ang bagay na ito. At kung hindi pa, syempre papaliwanag ko sa inyo. Ang transistor ay isang pyesa o component sa mundo ng electronics. Ang trabaho nito ay mag-amplify o magpalakas ng signal o current at ang isa pang trabaho nito ay ang magsilbing digital switch. For example, ang switch ng ilaw na ito ay kaya magpatay at magbuhay ng ilaw, kahalintulad ng mga transistors, pero without any mechanical movements. Paano ito nangyari? Dahil ito sa tulong ng physics at chemistry na ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Pero alam mo ba na ang transistor ay kaya mag-switch on and off ng 100 billion times sa isang segundo? At kung ikaw ang gagawa nito sa ilaw nyo sa bahay nyo, baka wala ng apo mo sa talampakan ay hindi mo pa natatapos. Dahil baka umabot ito ng 2,000 taon bago mo makompleto ang 100 billion times. So kung magsisimula ka na ngayong 2020, baka matapos ka ng 4020. Mahalin tulad din ng transistor sa isang gripo na pwede mong itigil o patuloyin ang paglabas ng tubig at palakasin o pahinain ang daloy ng tubig na gusto mong ilabas mula sa gripo. Sa tulong ng transistors, pwede ka mag-switch at mag-amplify ng electrical signals at kaya nitong dumaloy sa isang circuit board ng may extreme precision o may katiyakan sa dadaluyan ng electrical signals. At dahil dyan, kaya meron tayong mga powerful devices tulad ng smartphones at marami pang iba. Ang mga transistors ngayon ay napakaliit, hindi lang maliit, sobrang liit talaga. Imaginein mo, itong dulo ng pin, maliit diba? Pero kaya magkasya dyan ng 100 million transistor sa loob. Kung papalakihin natin ang bawat transistor sa laki ng isang mansanas na nasa loob ng isang smartphone, ay mas malaki pa ito sa buong mundo. Noong unang panahon, nagkaroon na ng mas maliit na transistor radio na pwede mong dalhin kahit saan. Naging posible ito sa tulong ng transistor dahil sa pag-amplify ng sounds at signal sa mas maliit na paraan. Dahil sa liit nito, pwede mo na itong dalhin kahit saan. Pero ngayon, bilyon-bilyong transistors ang nagtutulong-tulong para mapatakbo ang programs na ito para mapanood mo itong video na ginawa ko para sa inyo. Samantalang ang transistor radio ay meron lang 4 na transistor sa loob. Okay, ang transistors ay kaya mag-control ng daloy ng kuryente. Pero paano kaya niya ito nagagawa? Ang transistor ay gawa sa silicon, isang chemical element na matatagpuan sa kahit saang parte ng mundo. Ang silicon ay isang semiconductor, ibig sabihin kayang dumaloy ang kuryente dito ng mas higit kaysa sa mga insulators tulad ng plastics, pero hindi katulad ng mga metal tulad ng copper. Pero pwede mong gawing mas conductive ang silicon sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na doping. Ang doping ay ang paglalagay o pag-i-inject ng isang foreign substance sa silicon upang magkaroon ng mas improve at ibang performance. Ito ay isang silicon atom. Mayroon itong 4 na electron sa kanyang outer shell na kung saan magkakadikit ang mga atoms na ito sa kapwa niya atoms. Pag nag-inject tayo ng ibang atom sa kanyang lattice, magsisimula mag-behave ng kakaiba ang silicon. Pag naglagay tayo ng ibang atom tulad ng phosphorus atom na may 5 electrons sa kanyang outer shell, ang silicon ay madadagdagan ng electrons dahilan para mas madaling dumaloy ang electrons sa silicon. At dahil dyan, magkakaroon tayo ng N-type transistor. Pag naglagay naman tayo ng boron atom na may 3 electrons sa kanyang outer shell, ang lattice ay magkakaroon ng mga kulang na butas o electrons. Dahilan parang ibang malapit na electrons ay dumaloy papunta sa mga butas na kulang sa electrons. At dahil dyan, magkakaroon naman tayo ng P-type transistor. Sa pamamagitan ng doping o paglalagay sa silicon ng ibang elements ay nagkakaroon tayo ng materials para makagawa ng transistors. Ang field effect transistor o FETs naman ay isang uri ng electrical switches na nakokontrol sa pamamagitan ng paglalagay ng electric field. Ang transistor na ito ay may 3 major parts. Ito ang source, gate
At ang drain, dumadaloy ang electric current galing sa source papunta sa drain sa pamamagitan ng gate na may naka-insulate na oxide layer. Naalala nyo ba yung logic sa gripo ng tubig? Ang pihitan ng gripo ang nagsisilbing gate ng transistor. Ngunit makokontrol mo lang ang pagdaloy ng current dito sa pamamagitan ng paglalagay ng iba't ibang voltage. Ang karaniwang field effect transistor ay mayroong N-type material sa magkabilang dulo at mayroong counting P-type material. Ang naghihiwalay sa gitna nito ay tinatawag na channel at nagsiswitch lamang ito ng on and off sa pamamagitan ng gate. Pag pinagtabi natin ang N-type at P-type material ay magkokos ito upang dumaloy ang sobrang electrons galing sa N-type material papuntang P-type material upang punan ang mga nawawalang butas sa P-type material. Ito ay lumilikha ng barrier na tinatawag na depletion zone. Dahilan para hindi dumaloy ang current galing sa source papunta sa drain at ito ang tinatawag nating off. Ngunit pag naglagay naman tayo ng positive supply sa gate, mabubuksan nito ang depletion zone. Dahilan para dumaloy ang electrons galing sa source papunta sa drain at dahil dito magkakaroon naman tayo ng on. Pambihirang disenyo na ito dahil nagagawa nitong mag-switch on and off ng paulit-ulit at napakabilis nang walang kahit anong mechanical parts. Pag ang transistor ay naka-on, ito ay may bilang na 1 sa computer language binary. At pag ito naman ay naka-off, ito ay may bilang na 0. Bilyon-bilyong zeros at ones ang nagsasama-sama upang mapagana ang mga programs at functions ng ating computer at devices. Para makompute ang napakahirap na gawain na ito, ang mga grupo ng transistor sa isang integrated circuit ay nagtutulong-tulong o mas kilala mo bilang isang computer chip. Ang integrated circuit ay pinagsama-samang mga components tulad ng transistors at iba pang electronic parts sa iisang pyesa lang. Ang microprocessor ang masasabi nating pinaka-advanced na integrated circuits. Kinokontrol nito ang lahat ng devices tulad ng computer, smartphones, at kahit ang mga digital microwave ovens. Ang kauna-unahang integrated circuit ay may hindi kagandahang disenyo. Ngunit naging dahilan ito upang magkaroon ng idea kung paano pagsamasamahin ang mga pyesa sa iisang pyesa. Sa paglipas ng mga panahon, nagawa ng mga engineers na pagsamasamahin ang mas maraming transistors para makabuo ng isang integrated circuit. Ang kauna-unahang integrated circuit na nagawa noong 1960s ay mayroon lamang 4 na transistor sa loob, habang ang isang 64GB USB drive ngayon ay mayroong hundreds of billions ng transistor sa loob. Ilang taon makalipas makabuo ng kauna-unahang computer chip sa mundo, ang engineer at co-founder ng Intel na si Gordon Moore ay nagpredict na ang bilang ng transistor sa loob ng isang computer chip ay magiging doble every 2 years. At ang prediction nga na ito ay nagkatotoo. At ito ang tinatawag natin ngayon na Moore's Law. Malamang, isa ka sa mga naka-experience na gumamit ng mga cellphones itong mga nakarang panahon. Napansin mo ba na mga keypads at mga touchscreens dati hindi kasing bilis at kasing husay ng mga smartphones ngayon? Ito ay dahil sa Moore's Law. For example, kung ang mga bilang ng transistor sa loob ng microchip ng mga smartphones noong 2015 ay nasa 1 milyon, in the next 2 years ang bilang na nito ay magiging 2 milyon. Magre-resulta ito ng mas manipis at mas mabilis na process ng mga smartphones. Noong kalagitnaan ng 2016 at 2018, nagawa ng Huawei na gawing triple ang bilang ng mga transistors nila sa every square millimeter, mula sa 34 million papuntang 93 million transistors per square millimeter. Magre-resulta ito ng napakabilis at napakasmooth na performance. Sa kasalukuyan, ang sukat ng chips ng mga smartphones ay 10 nanometer at 7 nanometer at mukhang papunta na rin sa 5 nanometer. Dagdag kaalaman! Alam niyo ba ng iPhone 11 sa ngayon na may tinatawag na A13 chip ay mayroong 8.5 billion transistor sa kanyang microchip? Pinakamaraming transistor sa lahat ng nagawang smartphones ng Apple. Paano kung ma-reach na natin ang limit ng Moore's Law habang tayo ay nabubuhay? Tulad ngayon na kailangan na natin gumamit ng microscopes para makita ang napakaliit na transistors. At nagiging subject na rin ito sa mga issue tulad ng quantum tunneling, gaya ng mga napapanood mo sa pelikula. Diba? Parang napaka-weird naman isipin na kailangan na nating iwan ang paggamit ng mga traditional electrical transistor, pero hindi naman ito ang katapusan ng mas mabilis at mas powerful na mga smartphones at computers. Mayroon din nakapagsabi na isang araw, magagawa ng mga scientists na maglagay ng mga memory sa isang napakaliit na atom. Isipin mo na lang kung magiging gaano kaliit ang smartphone mo pag nangyari ito. Sa halos 70 years matapos ang imbensyon ng kauna-unahang transistor, napakalaking pagbabago ang nagawa nito sa buong mundo.
Ang napakaliit na bagay na ito ang nakatulong sa iba't ibang moderna imbensyon sa ating industriya at tahanan. Ang patuloy na pag-evolve ng transistor ay nagre-resulta ng napakalaking tulong sa pamumuhay ng tao. Ang pag-e-evolve ng ating teknolohiyang ito ay makakatulong sa ating mundo o magiging dahilan ito ng pagkasira o mass destruction. Ito ang aalamin pa natin sa mga susunod nating video. Maaari kayo mag-iwan ng comment sa baba sa mga bagay na gusto mong talakayin natin.